ginawa siya dun sa ano? Marlikapan. Marlikapan. Fund na 500 billion ang investment na authorized na puno yata yung 250. Hindi ko nakaalam, sir eh. Sinasabi, panay pangako, invest. Ano na nangyari doon sa 250 billion? Nasaan yung pera? Kumikita ba yun? Saan naka-invest? Karatang, sir, itanong. Bago ko patayin lahat ng tao dyan sa EDSA. Bago ko ibuga yung tear gas. Bago ko i-disperse yung nasa EDSA. Kasi kung hindi nyo ako sasagutin at may punto itong mga gagong nagrarally, bakit ganun, sir? Yun yung problema nyo. Mga pinuno sa AFP at saka sa PNP. Pagka yung mga sundalo nyo at mga polis ninyo nagtanong at hindi nyo masagot, panay kasinungalingan ang isasagot nyo at ang sasabihin ninyo, we are apolitical, we are professional. Patay kayo, patay, good luck sa inyo. Kasi ang lalabas, sinungaling kayo. Alam ko yan kasi galing ako sa serbisyo. Huwag nyong, hindi nyo mabubullshit ang tao. Kasi may pamilya yan eh. Sir, marami ng droga doon sa tinitiran ko kasi yung asawa ko at saka yung pamilya ko nagdedelikato sir ang buhay. Ang problema, sir, ako, pupunta ako sa serbisyo, nag-duty ako, paano yung pamilya ko? Baka mamaya mamatay na. Bakit laganap ngayon yung droga, sir? Tsaka totoo ba yun, sir, yung presidente natin? Nagdodroga? Di ba daling patunayan nun, sir? Air follicle test ka lang? Di ba? Pagka you are going to defend the president because it is your mandate to defend the president and this government, mga banat pa nila the duly elected government. O sige, pag-usapan natin yan. The duly elected president officials of government. Teka muna, di ba duly elected din itong vice president? 32 million, pinakamaraming boto nga eh. 31 million ka lang, nabawasan na, nabudol mo na iba. Iba, inaamin eh, OFW, mga kasama ko, nabudol kami, mga retired, nabudol kami, putangin ang yan. Nangako nga ako, ginto-ginto niya. Tanginang niya, nabudol, mga gano'n ang banat na iba eh. O ito, 32 million. Hindi pa nang bubudol, wala pa eh. O, also an elected official of government. Ngayon, you will give us that goddamn baloney na bullshit na sila ay duly elected officials. Huwag niyong i-center kay Bongbong Marcos. I-center niyo sa lahat. Di ba? Number one, mandate niyo nasaan? Sa kanya, sa Congress, kay Inday Sara, sa Senado, ang mandate ninyo, taong bayan. To serve and protect. All authority emanates from the people. Lahat ng kapangyarihan ay nanggaling sa taong bayan. Ngayon, poprotektahan niyo yung presidente. O nga eh, kasi siya yung commander-in-chief. Teka muna, sino ba yan? He was a Bongbong Marcos, talunan na vice president. Buti pa si Lenny, natalo siya, di ba? He was he became an elected president and we gave him the power. He was nobody prior to 2022. Nobody in terms of the political setup. Talunan niya na vice president. Nung ginawa natin siyang presidente, ayun, yumabang na. Diba? Kaya sabi ko kagabi, balikan natin, 2 years ago, he wanted us to give him time. And we gave him time. He wanted us to vote for him. We voted for him. We allowed him to use the power that resides in the people. Temporarily binigay natin sa kanya. At pwede nating bawiin yan sa kanya. Anytime. Kaya one time, big time. Pwede nating bawiin yan sa kanya. At kayo, Armed Forces at PNP, gusto nyo protektahan yan. Go ahead. Wala kaming paki. Gusto nyo lahat kayo, doon kayo sa Malacanang, tumayo kayo with all your ratatata, yung mga tangke, iparada nyo helicopter guns. I don't care. We don't care.
What we care about is, number one, we question the president na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly because we feel na totoo. At kayo, AFP at PNP, you will give us shabby responses. To hell with you. Sorry, but to hell with you. Why? Because di nakikita na nandito ang taong bayan. You have lost it already. Not me. I am here. Kayo, bumaba kayo. Once upon a time, you wanted to join the armed forces and the PNP. Na ika nga na all those baloni na sinasabi, to serve my country, to protect the people. Di ba? Ang habol naman ninyo, merong income buwan-buwan para sa pamilya mo. And here you are. What are you doing now? Are you fulfilling that duty? Are you to serve and protect the country, to serve and protect the people, to uphold the Constitution, or are you being an instrument na i-weaponize yung Constitution against the people of the Republic? Pag-isipan nyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung kumampi kayo kay Marcos. Go ahead, kumampi kayo lahat kay Marcos. We don't care. Kasi kung walang tatayo para sa taong bayan na mga AFP at PNP, ang Filipino Guerrilla Forces ang tatayo para sa taong bayan. We will stop from being neutral and we will see to it that this country ay tatayo ng maganda. Na tatayuan namin ang tama. 7 million kami eh. Sorry, may binabalidate pa eh. Sige, kalahati na lang. 3.5 million. Okay lang. Hindi nga mausahan yung 350,000 AFP, PNP. Hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo sa isang sulok. Kung gusto nyo, lumabang kayo. Upakan yung taong bayan. Let it become an international incident. Na yung AFP at yung PNP ay tumatayo para kay Bongbong Marcos. You have become and allowed yourself to become mercenaries. Ang sakit. Kaya kaming mga nasa serbisyo once upon a time. Ay, nako. Putragis yan. Tapos bibirahin nyo ako ngayon. Tinitira nyo ako. Sino ba si Dado Enrique? Tanginan nyo. I serve the service. I serve the country well. Aanim lang kami na government negotiator noong 1989 that resulted to a going back to barracks ng mga ranger na makasama ko. Bumalik sila sa barracks and na-prevent ang bloody napatayan. Which is what we are preventing now. Hindi ba naintindihan nyo sa kukote ninyo? Kaya nga tinayo namin yung Filipino Guerrilla Forces para kung sakaling magkaroon ng gera, nandiyan kami para depensa ng taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, dumadating yung sitwasyon na nauna pa itong putangin ng gulo na itong buwisit kayo, nananahimik kami. Dapat kayo tumayo, hindi kami. AFP, PNP, pero kung ayaw ninyo, good luck sa inyo, kami tatayo para sa taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapak diyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. Hindi namin pipigilan ang taong bayan. Hindi namin pipigilan. Ginusto nyo yan. Kung kunyaring mangyari yung ginusto nyo yan. Kung if you allow na itong mga putang inang mga politiko na ito ay gamitin ang batas para ipagtakpan yung ginagawa nilang pangungulimpat sa taong bayan. Putang ina, mag-isip kayo. Ginagamit yung batas, weaponizing the Constitution to suppress the people, to hide the truth. And then they're using trolls and bloggers paid to destroy
Sara, Duterte, the vloggers, pucha, kami, go ahead, good luck sa inyo. Maglabo-labo na yan. Sa tingin nyo, mapipigil niyo yung taong bayan? No. Tatakutin yung taong bayan? No. Because the people will rise up. Ay, nako, ang bupol ninyo, the people will rise up. And that is bad. That is bad because the people, they're fed up actually. Hindi nyo nare-read yun? They're fed up. Simple lang ang gusto ng taong bayan. No? Yung OFW natin, kaya trabaho sa abroad. Kasi better pasture eh. Wala kang opportunity dito sa bansa para lumago. Gusto lang nila magandang Pinas. Tapos napapalitaan nila, walang kwenta. Wala, anong nangyayari sa atin ngayon? Tapos nakikita nila, ganyan, patay. Oh, tapos uwi sila, pamilya nila, droga, adik, yung anak nila, na-rape. Oh, yung mga lalaki, yung misis nila, napanatan ng kusino. Oh, na-rape nga. Oh, paano? Di ba ang sakit? Putang ina nyo. You just serve the government. You just serve the people. Yun lang, hindi nyo magawa. Ang ginagawa nyo, ninanakawan nyo pa. Tapos nang babaliktarin nyo. Kaya, question sir, ano ito? Ano sagutin nyo ako sir? Susunod ako sa inyo sir. Hanggang langit, hanggang impyerno, susunod ako sa inyo. Sa inyo sir. Pero, bakit ko titirgasin yung tao? Bakit ko titirgasin yan? Nag-express lang sila ng galit nila eh. Di ba tama sir yung mag-demand tayo ng hair follicle drug test kay Bongbong? Ba't di niya sinasagot yun? Baka totoo yun sir. Bakit tayo... Correct. Bakit natin paprotektahan yung gago yan? Yes. Bakit? Hindi niyo masagot sir kung ano sinagot. Sir, hindi niyo pa tinatanong yan. Kami na lang ang tatanong sir sa kanya. Diretso, hindi niyo kayang tanongin eh. Kasi sip-sip, buto kayong lahat eh. Nag-aspire kayo promotion eh. Pero kami, nakaharap kami sa pamilya, kami sinusubong yung tao. Kami mag-ahapis ng tirga, sir. Kami papabu sa tao. Kami matidemanda sa tao. Nasaan kayo? Nandiyan kayo sa mga opisina nyo. Okay. Kami na lang magtanong, sir. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pagka hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakapangon ng Marcos. Hindi na. Kaya nga, mas maganda niya, sagutin nyo, hair follicle drug test. Sagutin, ang dami nyo sasagutin, sa totoo lang. Ang dami yung problema, ang dami. Ngayon, tanong, kung kayo nakasakay sa bus, na pumutok, flat, pumutok, nakasakay kayo sa private car, pumutok, flat. Ano gagawin nyo? Ipipilit nyo ba paanda rin yung sasakyan? Sentido ko man, mga kababayan, naintindihan nyo to. AFP, PNP, lahat kayo, buong Pilipinas, naintindihan nyo to. Na-flat yung sasakyan mo, kahit sinong tao, maintindihan yan eh. Di ba? Accepted convention kasi. Accepted norms. No? Palit ng gulong. Because of technology and everything, because of what it really is. Kaya nga na-invento ang spare tire. Palitan mo ng spare tire. Spare tire, oo. Palitan ng Because gulong. we have a system, pagkapalpak ang presidente, na-flat eh, Mayroong pumutok vice eh. president. Ang daming problema. Palitan mo. Yun, nandun na yung tao ngayon eh. Nandun na yung tao. Gusto nilang palitan. Ayaw mong sagutin, palitan ka. Yun yung tama. Okay? Isa pa, maintindihan nyo. Nagtatrabaho ka sa kumpanya. Let's say, janitor ka, clerk ka, bisor ka, manager, line manager, vice president, whatever. Na-chismis. Yung presidente ng kumpanya, binibira, sorry, ginaganon. Anong oras na? Tinatanong ng presidente, yung sekretary niya, na kaibigan no, anong oras na? Ate, nakita nung sekretary, gumaganon, sabi ng presidente, anong oras na? Sumama yung sekretary, na-chismis ngayon sa buong kumpanya. Nalaman ng board of directors. Ano tingin niyo dito sa kumpanya? Motel? Ha? Kayo, mga Pilipino, anong gagawin dapat doon? Sabi ng board, explain mo yan. Mag-explain siya. Kung simple kayong empleyado, tanggal ka. No? Okay. Anong gagawin, kunyari?
Pagka nalaman na chismis sa kumpanya, may isang nagnakaw. Isang nagnakaw. Okay, presidente nagnakaw. Ano ang gagawin? Sabihin ng board, explain. Kasi pagka di mo ma-explain at napatunayan nagnakaw ka, tanggal ka, palitan ka. Anong gagawin? Pagka yung presidente sinabi, sumisingot ng droga, tanggal. Alam natin yun eh. Ano nga itong ginagawa na ng putang inon to? Anong ginagawa? And yung AFP at PNP ginagamit para isuppress ang taong bayan. Wow, ang galing naman. Ang galing. Sino nagsusugat sa PNP? Wow, taong bayan. O bakit yung gagamitin yung AFP at PNP? Para pukpukin kami? Para pukulin? Para arestuhin? Utangin ninyo. Ang taong bayan ang nandito. Kaya hindi kami natatakot sa inyo. Hindi. Saktan nyo kami. Lalo kaming tatapang. Bonifacio Day bukas. Bonifacio Day. Ano? Gusto nyo maglabasan kami ng itak? Gusto nyo? O, tiyan na. Wala magdadala ng gamit.